Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. May development na mga kababayan dito sa kaso ng pagpatay kay Mima Alicia. Sabi dito sa balita ng GMA News. Update, dalawang suspek sa pagpatay sa vlogger na si Alicia Lipata alias Mima Alicia na aresto na sa Mabalacat, Pampanga. Kani-kaninang umaga lang mga kababayan, ayon sa Philippine National Police. So kung ganon, congratulations sa ating PNP. Kasi yung PNP sa utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos at saka ni John B. Crimolia ng DILG at syempre ng PNP chief, mga kababayan, bumuo agad ng isang special task force, yung Mima Alicia Special Task Force. So, this time, nahuli na mga kababayan yung dalawang suspects. Ayan mga kababayan. So, sabi dito sa report, I would like to inform the public that we have already arrested the two suspects in the killing of the vlogger, also known as Mima. So, we have taken into custody alias MS. Wala pang full name mga kababayan na ibinibigay yung PNP. Yung gunman po, ang alias in-identify siya as alias MS. And alias GA or GAA, yung driver, kasi riding in tandem po siya mga kababayan. Ito yung sabi ni PNP Officer in Charge Public Information Office Chief Police Colonel Allen Ray Co. sa pinalabas niyang statement kani-kanina lang. So ang sabi dito mga kababayan sa balita, the suspects were identified 24 hours after the shooting incident using the CCTV footage in the area. Laking tulong talaga mga kababayan na ni-require yung bawat barangay, pati mga subdivision in all establishments, kahit dito sa amin, may ordinansya na dapat mayroon na mga CCTV. Lalo sa mga subdivisions, mga exclusive subdivision, dapat protected siya with the CCTV. Kasi pag may nangyaring ganitong mga krimen, madali ma-identify po, mga kababayan. So, na-identify, immediately na-identify kaagad yung dalawang suspects. So, according to the report, sabi ni Ko, the suspects were arrested at about 8:30 kanina, 8:20 in the morning kanina, sa barangay Dao, Mabalacat City sa Pampanga. So following thorough investigation, tumakas papunta doon, baka taga doon, or may kakilala doon. Wala pang very sketchy yung reports mga kababayan ng PNP. Sa ginawang follow-up operation ng Northern Police District Special Investigation Task Force, MIMA. So the PNP said the suspects were identified as the same individuals riding a motorcycle na nakita po, na-capture ng CCTV and other videos na malapit sa lugar ng insidente. Their identities also match the description ng mga testigo na nakakita, mga kababayan. Although, nangyari ito mga 3 o'clock in the morning, galing sa kung saan, sa labas, yung magka-live-in, kasi may ka-live-in ito, yung lalaki, mga kababayan, iwan ko kung nakausap na. Kasi seryoso din yung kalagayan ng ka-live-in ni Mima Alicia. So the PNP clarified that the investigation continues despite the arrest of the suspects. Ayon kay Ko, they have information that other individuals may be involved in the planning and execution of the killing of the vlogger. So ibig sabihin, may nag-utos, may nagbayad dito mga kababayan sa mga
assassin, sa killers ni Mima Alicia. He added that they are also looking into whether the motive was political, personal grudge, or both. Yun ang anggulo na tinitingnan ng ating mga authorities kung may relasyon po sa kanyang pagbablog kasi hard-hitting masyado itong si Mima Alicia. At pag pinakinggan mo talagang matindi, mga kababayan. And so, yun ang tinitingnan. Baka nagalit masyado kung politika. May isa pang anggulo, baka may relasyon doon sa anak buhay nilang iba, buy and sell daw, mga kababayan. Or possibly doon sa dati niyang karelasyon. Di ba? Yun ang bugbog sa kanya. I think dating, ano ba yon? Parang criminology student pa yata yon o graduate ng criminology para police na. Sinasaktan siya noon, mga kababayan, at binugbog nga siya po. Pero kung politika, may nagbanta din sa kanyang isang DDS vlogger. So isa yon din sa tinitingnan, mga kababayan. Pero tingnan natin sa mga susunod na araw kasi naging mabilis naman po yung aksyon ng ating mga authorities dito sa pagpatay kay Alicia Lipata alias Mima. Lipata was shot by assailants outside their home in Caloocan City noong July 17. Yung kanyang live-in partner was also wounded during the attack. The blogger was known for her political commentary, openly supporting President Ferdinand Marcos Jr. and criticizing Vice President Sara Duterte and her allies. Nartate said her job as a political blogger could have had something to do with her death, but investigators are still probing the incident. Tinitingnan kung may relasyon doon sa kanyang vlogging na ginagawa araw-araw at pinagplanuhan siyang ipapatay. So tingnan na lang natin, mga kababayan. Meanwhile, si Senator Risa Hontiveros na pumunta sa lamay ni Mima Alicia. Maraming pumunta. Nakita natin doon si Jose Castro, si Senator Raffy Tulfo, dating Senador Trillanes, sino pa ba? Si Larry Gadon, tapos si Risa Hontiveros nga. Nakita natin din siyempre yung mga vloggers na mga kasama natin, mga kababayan. Ngayon, nagpost si Risa Hontiveros kasi pati siya, mga kababayan, pinagbabantaan na rin. Isusunod daw kay Mima Alicia. Matindi, mga kababayan. Kaya humingi na ng tulong din. Hindi niya ipinagsawalang bahala. Nag-report siya sa NBI. Ito, sabi dito, Hontiveros submits death threat evidence to NBI. Ayan o. Sa report ng Bilyonaryo News, mga kababayan, nagbantang ako ang susunod. Sabi, mga kababayan, ni Risa Hontiveros. Yan ang sinasabi natin, na-embolden yung mga masasamang loob. Kasi nga po, dahil nakita nila yung pagbabanta ng Vice Presidente. So, hanggat hindi po napapanagot si Sara Duterte, magiging ganito ang mindset ng ating mga mamamayang Filipino. Kaya nag-post si Risa, mga kababayan, ng condemnation. Basahin ko po kasi maliit. Maliit yung mga litra. Sabi niya, sabi dito sa report ng Philippine Star, 49 minutes ago pa lang, mga kababayan. We are better than this. Senator Risa Hontiveros condemned the death threats and pro-killing comments that surfaced online following the death of blogger Mima Alicia. We cannot allow such hatred to cost another life. We're better than this, sabi po ni Hontiveros as she called on social media platforms
and law enforcement agencies to take action against online threats and violence. So, kailangan talaga po aksyonan ito ng mga authorities, lalo na ng Bureau of Investigation. Titingnan ninyo po ang mga matitinding pagbabanta na ginagawa po online. Namimihasa po kasi pag hindi ninyo sila inabol. Kailangang habulin ninyo at papanagutin sa batas every individual na nananakot online. Hindi sila na makontento, mga kababayan. Pwede ka man mag-react. Galit ka, palabas mo yung galit mo. Pero kung hindi man kasalanan yung magalit, mga kababayan, that is part of the emotions na binigay sa atin ng Panginoon. Sabi nga sa Bible, pwede kang magalit na hindi nagkakasala. Tama po? Kaya lang sumobra yung culture of violence and impunity. Ito ang nangyayari sa ngayon after na mangyari po ang lantaran na pagbabanta ni Sara Duterte laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos na ngayon subject ng impeachment complaints, impeachment trial ngayon laban kay Sara Duterte. Hanggat hindi natin pinapanagot ang mga taong tulad ni Sara Duterte, siya ang gagawing modelo. Kasi sasabihin nila, si Sara nga nagbanta, nagmura. Mismo pang presidente yung pinagbantaan, si Lisa Marcos, si Martin Romualdez. Bakit kami hindi namin pwedeng gawin? Pwedeng ang gawin ng vice presidente. So it is a very bad precedent pag hindi natin pinanagot, mga kababayan. So sabi dito, the senator said her office has submitted to the National Bureau of Investigation the names and screenshots of hundreds of Facebook users who allegedly threatened her life. Panahon na napapanagutin natin ang ganitong ori, mga kababayan, ng mga pagbabanta ng kung sino-sino. So ito, basahin ko sa inyo yung kanyang post. I condemn the wave of death threats and pro-killing comments that erupted online following the death of vlogger Mima Alicia. Sa halip na makiramay, may mga nagdiriwang sa gitna ng kamatayan at nag-udyok pa ng karahasan. Ngayon naman marami rin ang tahasang nagbabanta na ako daw ang susunod. We're taking this threat seriously. My staff has routinely deleted and reported these disturbing comments on Facebook. And we have submitted to the NBI the names and screenshots of hundreds of Facebook users who have threatened to kill me. I call on social media platforms and law enforcement to act decisively against this culture of impunity online. Sinasabi natin, culture of impunity, culture of death and violence, culture of hatred. Walang tigil po. Kahit nga po ako sa aking vlogging, dinudumog, kinukuyog palagi po ng kahit nga yung preaching ko, nagpipreach na po ako ng Word of God, minumura pa ako. Sabi ko, minumura ninyo ako, magpasalamat na kayo kasi sinishare ko sa inyo yung Word of Salvation. Kasi lahat ng unbelievers ikako, ang kaluluwa ninyo kawawa, papuntang impyerno, go to hell kayo. Diba? Hindi man politika yung pinag-usapan natin, kundi yung kaligtasan ng kaluluwa. Binabas pa tayo, ganon katindi, ganon kasama yung tao ngayon, mga kababayan. You see? Sabi ko, hindi pa kayo nakontento, yung tao patay na. Nawala na ng humanity, yung humanity. Nawala na ng humanity. It's inhumanity ang nangyayari, mga kababayan. Yung Filipino values na pagpatay na yung kalaban mo, kung hindi, galit ka sa isang tao. Pero pagpatay na, tantanan mo na, ano pa man, patay na yung tao. Pero ngayon talagang matindi. Kasi nga po, as prophesied in the Word of God, yan ang description ng mga tao in the last days. Mabangis. Diba? Mga kababayan, hindi dapat maging normal sa atin ang pagbabanta sa buhay ng ating kapwa, sabi ni Risa Ontiveros. Kahit gaano kalalim ang pagkakaiba natin sa politika,
May hangganan ang ating mga pagtatalo. We cannot allow such hatred to cost another life. We are better than this, sabi mga kababayan ni Risa Ontiveros. Ito yung mga post, mga kababayan, basahin ko. Mga pananakot kay Risa Ontiveros. Sabi ni Dean Chase, itong Dean Chase na to, nagre-react din ito sa akin. Wala bang kukontrata para kay Senator Risa Ontiveros nang matapos na ang kaburikatan nito? Matindi, mga kababayan. Tingin ko, itong si Dean Chase ay troll, mga kababayan, ng mga Duterte. Malamang kuan nito, hindi man totoo, makina ito, mga kababayan. Kasi lahat ng mga hindi nila kapartido o kakampo, yan mga sumusuporta sa ating Pangulo. Ito si Risa, classified dilawan. Lahat yan pinagbabanta nila. Princess Aning, Diyos ko, si nanay, niya ka pa talaga ang taong may dahilan kung bakit namatay anak niya. Sabi ni Eko Chio, puro piki yung picture po. Ang profile pic, kawawa naman siya kung sino naman ang bumaril sa kanya. Kung sino man ang bumaril sa kanya, maraming salamat po. Ganon na po. Kawalang hiya yung mga tao ngayon. Makahayop. Kademonyo. Mga kababayan ng mga tao ngayon. Talagang para ng mga halimaw. Para ng mga sinapian ng jablo ang pag-ugali ng mga tao ngayon. So anyway, maraming salamat kay Risa Ontiveros kasi siya na po yung nangunguna ngayon para habulin itong mga mahilig magbanta sa social media. Ayan man lang po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.